Magandang gabi po, JP Abisilia, the Millennial Writer. At ito po, nag-live tayo ngayong gabi. Okay, dito muna tayo sa Facebook. Wala munang YouTube ngayon at saka sa X or Twitter. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Actually, tungkol ito sa mga bagong vlogger at saka mga, yun nga, digital content creator. Ako po, isa po akong Estonian vlogger sa mga hindi po nakakalam. At isa din po akong Cebuano vlogger, no? Content creator po ako, 12 years na. 12 years na po akong content creator, no? 2013 pa. Oh. Gumawa tayo ng Facebook page natin 2013. Kaya lang nakakalungkot yung page nga po natin yon ay deleted na. Kasi tinanggal ako ni Facebook nun. Tinanggal ako ni Facebook na admin. Tapos yun dahil wala na siyang admin yung page kasi tinanggal nga ako. Yun, naging tinanggal na siya kasi wala na siyang admin So kailangan na siyang tanggalin. Nakakalungkot pero ito mayroon tayong bagong page. Itong ginagamit po natin ngayon. Medyo matagal-tagal na rin din ito. Ayan. So, pero 2013 pa po ako, no? 2013 pa ako na page admin. 2013 ko rin nagawa yung ating pong website. Kasi meron po tayong website. Yung www.jpabisiliaph.com. Yan. Kung hindi nyo pa po yun na bibisita, bisitahin nyo lang po. Ayan. So, nakapag-live po tayo. Dahil yun nga, sabi nila, vlogger na daw ba ang lahat? Oo, kasi dumarami. Diba? Halos lahat. Kasi si Facebook, binigyan niya ng pagkakataon ang mga, anong tawag nito, profile na maging digital creator. So, hindi mo na kailangan gumawa ng page para matawag na digital creator ka o vlogger, no? Ngayon, kahit yung profile mong gamit, pwede nang maging digital creator. Kaya nga, halos lahat na mayroong Facebook na, account, yun, ginagawa na niya lang digital creator. Lalo na kapag marami-rami na yung kanyang follower, marami-rami na yung mga Facebook friends. No? So, kaya nga makikita mo yung mga account ngayon, digital creator, digital creator, digital creator. Puro na ganon. So, marami na, no? Yung iba, nagiging libangan nila, pero yung iba, yun nga, ang habol nila kita. Okay? Kaya nga, ang nangyayari, nagkakaroon ng problema. Actually, nagkakaroon ng problema ngayon sa mga baguhan na mga vlogger. Okay? Yung iba nga talagang pinagmamalaki nila na vlogger na ako. Meron nga akong napanood na video nung isang buwan na ata yun. Okay? Kumain sila sa isang restaurant. Tapos nagreklamo sila. Okay? Tapos nakuhanan nyo ng video Tapos pinagmamalaki talaga ni kuya na customer na vlogger siya. Kaya siya nagvi-video, ganito, ganyan. Okay? Tapos tinignan ko yung account ni kuya. Okay? Na pinagmamalaki niyang vlogger siya. Natatawa ako nung nakita ko yung account. Personal account siya na yun nga ginawa niyang digital creator. Tapos yung bangkwan, pangkaraniwan lang na mga post, yung mga patawa, mga ganon, nagwawalis-walis, di ba, umiinom ng kape, kumakain, yung mga pangkaraniwan ngayon ng mga vlog na mga baguhan, di ba, mga bagong pasok lang ng mga vlogger. So, natatawa ako, di ba? Tapos talagang ipinagmamalaki niya, dinidin pa niya dun sa restaurant na pinagre-reklamuhan niya, na vlogger daw siya. Tapos nung tinignan ko yung account, personal account lang pala yung gamit niya na naging ginawa niyang digital creator. Tapos mga pangkaraniwan lang naman yung mga post na ginagawa niya, di ba? Nagwawalis-walis at kung ano-ano. Di ba? Ganun na yung mga vlog ngayon. Actually, yung mga content ng mga baguhan ng mga vlogger ngayon, talagang parang pangkaraniwan lang siya, no? Mga ordinaryo lang na mga ginagawa sa araw-araw, ganon. O, kaya nga,
yun yung gusto kong pag-usapan natin, di ba? Bilang isang content creator for 12 years. Okay, para sa akin, maraming problema ang nangyayari ngayon sa mga baguhan, no? Mga bagong pasok na digital creator, vlogger, content creator, 'di ba? YouTuber, isama na rin natin yung mga YouTuber kahit wala tayo sa YouTube ngayon. By the way, no, 'di ba nakapag-post po tayo kanina na yung Facebook Live ay tatanggalin na. Hindi, makakapag-live ka pero after 30 days, i-delete na siya ni Facebook. Pero sa June 28 pa siya. Okay, June 28 pa mag-uumpisa. So, ibig sabihin, itong live na to, pagdating ng June 28, buburahin na ni Facebook. Diba? Ewan ko ba? Pero yan yung bagong patakaran ngayon ni Facebook. Diba? After 30 days, buburahin na niya yung live. Okay, kaya ang gagawin ko nito after ng live natin dito sa Facebook, kasi Facebook na lang muna tayo kasi nandito yung maraming baguhan na content creator, okay, or mga digital creator, yun nga nagpapakilalang vlogger, okay, o kaya vlogger, okay. Kaya ang gagawin ko nito after this, i-download ko to, okay, tapos isi-save, i-pre-premiere ko na lang bukas sa YouTube para mapanood din ng mga subscriber natin sa YouTube. Pero especially dito sa Facebook, gusto kong pag-usapan natin ito. Okay, yung paraming mga vlogger. Okay, dati tinatawanan lang tayo, di ba? Pinagtatawanan lang dati yung mga vlogger. Vlogger ka lang pala. Anong trabaho mo? Vlogger. Okay, o vlogger. Okay? Tapos vlogger ka lang pala, ganito, ganyan. Pero ngayon halos lahat na nag-vlog. Okay? Kanina nga, actually ito yung naka-trigger sa akin, kaya nakapag-live ako ngayon. Kanina kasi meron akong nakapanood na vlogger. Galit na galit siya. Diba? Galit na galit si Kuya Vlogger kanina yung napanood ko. Galit na galit. Kasi wala na daw nanonood sa vlog niya. Kasi halos lahat daw nag-vlog na. Kaya yun ang nangyari, pinipigilan niya, di ba? Pinipigilan niya yung mga tao na wag na kayong mag-vlog kasi ang nangyayari daw, wala nang nanonood sa akin, wala nang nag-share sa akin, wala na akong kita, di ba? Yun yung sinasabi ni Kuya, di ba? Pinapanood ko, tawa ko ng tawa bang pinapanood ko kanina. Hindi ko shinare, dito sa page ko, pero tawa ako ng tawa kay Kuya, galit na galit. Di ba? Galit na galit siya kasi wala na daw nanonood sa kanya. Kasi halos lahat daw nag-vlog na. Tapos sabi niya, paano kung lahat daw nag-vlog na, wala na daw manunood, wala na daw mag-share kasi lahat na mayroon ng sariling vlog. Di ba? So, na-trigger ako, kaya ito nakapag-live po tayo. Pag-usapan po natin yan. Okay? 12 years na ako. Diba? 12 years na tayo. At saka hindi lang tayo nag-vlog personally. Nag-vlog po tayo professionally. Diba? Professionally, naging vlogger po tayo 2017. So, 2013, personal pa lang yon, di ba? Personal na vlog pa lang yon nung 2013. Pero nung 2017 yon, certified na tayo na vlogger, di ba? Naging empleyado tayo. Naging vlogger yung nagsusulat. Ito po ha, malaki po yung pagkakaiba ng vlogger yung B, at saka yung vlogger yung V. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon pa. Magkaiba po yung vlogger at saka vlogger. Yung vlogger, okay, yung B, kagaya ko, di ba, nagsusulat yan. Di ba, nagsusulat sa website, okay, mostly talaga, or actually technically, yan yung tawag sa mga nagsusulat sa website o may sarili silang website, okay, tapos nagsusulat sila doon. Yan yung tinatawag talaga na vlogger, okay. Yung V, vlogger, yan yung gumagawa ng ganito, live, o kaya recorded na video, ini-edit, pinopost sa Facebook, o kaya sa YouTube, 'di ba? Sa Instagram, sa TikTok, or mga reels, 'di ba? Mga shorts. Yan yung mga vloggers ngayon. Okay? Dati mga YouTuber yan pero dahil nga ito meron ng mga video, mga content or mga iba't ibang format. Okay? Dumadami na rin yung mga
vlogger, yung gumagawa ng mga video kagaya nito, di ba? Okay, so yan pag-usapan natin. Okay, ito nga pala yung tanong ko, ikaw, sa mga matatagal na nag-vlog, at least, sabihin na lang natin, 3 to 5 years above. Ikaw, ano yung mga pinakamalaking parang challenge sa'yo? Okay, pinakamalaking challenge sa'yo pagdating sa content creation. Okay, i-comment ko, babasahin natin, titignan natin, at saka sa mga bago pa lang, a month ago or months ago or a year ago, ano yung pinakamalaking challenge sa'yo sa paggawa ng vlog? Okay? I-comment mo, babasahin ko, titignan natin kung pwede nating bigyan ng solusyon o sagot. Pero may mga ibibigay po ako, ipapakita mga problema na para sa akin ay dapat solusyonan. Okay? Para sa akin ay dapat solusyonan. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung si Kuya Vlogger na talagang galit na galit siya dun sa kinainan niya, tapos talagang pinagmamalaki niyang vlogger siya. Nakakalungkot na yung iba, ang nangyari, parang naging ginagamit na nila yung pagiging vlogger nila para magkaroon ng entitlement. Di ba? Parang entitled na si kuya na magreklamo, di ba? Tapos parang if-refreten na niya yung kinainan niya na ipopost ko to, naka-video ako, ganito, ganyan, di ba? Nakakalungkot. Ganun na yung nangyari, nagiging entitled yung iba. Tapos kagaya ng sinabi ko, nung binisita ko yung kanyang account, parang boring na mga posts o kaya yung mga pang-araw-araw lang na buhay. Kagaya nga sabi ko, nagwawalis lang, nagkakape, kumakain, at kung ano-ano lang yung mga sinasabi niya. Tapos, yung mga pangkaraniwang lang na mga patawa, yung mga, iba ang daming ganyan ngayon, mga pangkaraniwang. Kumbaga, dumarami yung vlogger, pero yung kalidad, nagiging mababa. Diba? Bumababa yung kalidad ng mga creation. Diba? Dumarami nga, pero yung kalidad niya bumababa. Okay? Dahil nga pinayagan na kasi ni Facebook na maging digital creator din, yung mga profile account. So, hindi na nila kailangang gumawa ng page. Itong kagaya ng gamit natin, page ito. Okay, JP Abisilla page ito. Pero mayroon din akong JP Abisilla na personal account. Kasi hindi ka naman makakagawa ng page kapag wala kang personal account. Okay? So, ito, mayroon akong personal account pero JP Abisilla din ang pangalan ng aking page. Kasi dati, yung 2013 natin, yun yung JP Abisilla The Millennial Writer talaga na page. Pero yun nga, mga 11,000 na yung follower nun pero dinilit ni Facebook kasi problema tayo, no? Nakaaway natin yung kulto sa Davao. Tapos yun, nagka-problema yung page natin, ni-report nila, nagkaroon ng copyright daw na infringement, okay? Tapos after 7 days, napatunayan after the investigation ni Facebook na hindi siya copyright. Okay, pero tinanggal na ako ni Facebook bago pa natapos yung investigation. Tapos sorry na lang. Sorry na lang yung natanggap natin kay Facebook. Okay? Ito yung mga iba na nakikita kong problema. Okay? Yung obsession sa follower. Diba? Na-obsess yung mga bagong mga content creator na magkaroon ng maraming follower. Okay? Lumaki yung kanilang mga following agad. Tapos ito, yung kita. Diba? Marami ring na-obsess dun sa kita. Diba? Kasi nakikita nila, may mga iba kasi na nagpo-post nung kanilang kinita galing kay Facebook, di ba? Kinita nila na stars, kinita nila dun sa mga views, di ba? Ang daming mga nagpo-post, kaya ang iba talagang nahuhumaling na gumawa ng kanilang page, nahuhumaling na gumawa ng kanilang vlogs, di ba? Or reels, karamihan reels eh. Okay, karamihan reels, kaya nga yun, nahumaling sila sa mga kitaan. May mga kitaan kasi. Nahumaling sila sa mga kitaan.
Okay? Pero ang nangyayari, yung iba gumagawa ng clickbait, yung iba nga fake news na para lang makakuha ng views. 'Di ba? Para lang makakuha ng views. Nakakalungkot, 'di ba? Kasi na-obsess na nga sila na makakuha ng maraming views para kumita, makakuha ng maraming followers para kumita, para maraming mag-share, maraming mag-react, maraming manood. So, yun yung nangyayari. Tapos yun yung iba, nagnanakaw na ng content. Ito ha, di ba? Maraming ganyan. Ninanakaw na nila yung content. Okay? Kapag may mga trending na mga post, nanakawin nila yung trending na post na yun, popost nila sa sarili nilang account. Oh. Tapos, kunwari sa kanila yon kahit hindi sila ang gumawa. At iba pa, di ba? Ang dami na kasing mga AI tools, di ba? Ang dami ng AI tools. Kaya ang dami na rin mga nakakagawa ng kung ano-anong mga video gamit ang AI. Kaya nga, ang dami na mga nakaw na content, fake news na mga post, di ba? Mga copy-paste na mga post. Okay, hindi na original yung iba. Okay? Tingin ko, yan yung maraming dumadaan yan sa Facebook ninyo, di ba? Sa newsfeed, marami yan. Maraming dadaan dyan sa newsfeed ninyo na mga vlogger, di ba? Mga reels, mga kopya na mga content, hindi nila sarili. Okay? At ito, fake news. Grabe, lalo na halalan. Ang daming fake news kasi gusto nilang ma-viral, dumami yung kanilang follower. Kasi nga, ang habol nila yon, maraming follower, maraming views, maraming kita o malaking kita. Okay, magbibigay ako ng 7. Yan, magbibigay tayo ng 7 payo o 7 solusyon para makasurvive tayo sa ganitong klase ng content creation ngayon. Lalong-lalo na sa mga baguhan. Kailangan nyo to, makinig kayo 12 years na ako sa industry. Okay, kaya makinig kayo lalo na kung bago kayo. At saka ulitin ko, hindi lang ako personal vlogger, naging professional vlogger din po tayo. Okay? Naging empleyado tayo. Okay? Nagla-vlog tayo as an employee, hindi lang isang personal vlogger. Okay? Makinig kayo, mayroon akong 7 na payo at saka solusyon, okay, para makasurvive at maging matagumpay yung ating digital creation. Okay? Pero mayroon pa akong ibang dagdag na bonus tips mamaya. Okay, una, makinig kayo Una na dapat ninyong bigyang pansin ito. Purpose over income. Ulitin natin. Purpose over income. Unahin mo munang bigyan ng pansin yung purpose o yung layunin. Bakit ka ba nagko-content? Di ba? Bakit ka ba may page? Bakit ka nag-create ng video kagaya nito? Bakit ka nagre-reels? Okay? Ano ba yung layunin mo? Ano ba yung purpose mo? Dahil lang ba talaga sa kita? Kasi yun yung nakikita. Ang daming na-frustrate. Diba, nakikita ko yan, ang daming dumadaan sa feeds ko, ang daming na-frustrate kasi wala na daw silang kita, maliit na lang daw yung kanilang kita, ganito, ganyan, diba? Kasi ang focus nila, income, hindi yung purpose, bakit sila gumagawa ng content. Bigyan mo muna ng dahilan, bakit ka nagko-content. Kasi yun din yung magiging dahilan ng mga tao para i-follow ka, para manood sila sa'yo. 'Di ba? Para i-share nila yung content mo, para makipag-engage sila sa content mo. Kasi kapag hindi mo alam yung purpose mo, hindi rin alam ng tao bakit sila magfa-follow sa'yo. Okay? Kasi kung puro kita, 'di ba? Ang purpose mo, okay, madi-disappoint, madi-discourage yung mga follower mo, lalong-lalo na kung para sa kanila hindi mo naman deserve. Kasi kumbaga walang direction ang iyong content, walang direction ang iyong platform. Okay? So dapat mong unahin yung purpose. Okay, hindi lang yung kita sa reels, 'di ba? Stars, 'di ba? Mga ads. Kasi yun yung ang daming paraan para kumita sa Facebook. Yun yung habol ng marami. Okay? Pero kailangan mo munang mag-establish ng credibility.
Kailangan mo munang mag-establish ng credibility, ng trust o yung tiwala. At saka ito, personal branding. Kailangan mag-establish ka ng personal branding. Ako nga, di ba? Yan merong nga tayong logo. Okay, JP Abisilia, The Millennial Writer. Di ba? Dapat mayroon kang branding. Yung branding mo kasi yun, parang yun yung purpose mo. Yun yung nakikita rin ng iyong mga follower, ng iyong audience, ng iyong mga reader kung nagsusulat ka, ng viewer mo kapag nagvi-video ka. Yun yung makikita nila. Dapat mayroon kang layunin, mayroon kang purpose. Ako nga, mayroon akong mission and vision Di ba? Meron tayong vision and vision na naka-post yan dun sa ating website sa www.jpabisiliaph.com. Okay, yun yung una ha. So, dapat tignan mo purpose over income. Unahin mo munang bigyan ng pansin, ano bang layunin? Di ba? Bakit ka nagpo-post? Bakit ka nagre-reels? Bakit ka nagko-content creator? Okay, para lang ba kumita? So, tignan mo, purpose over income. At saka yun, pangalawa, branding over popularity. Huwag ka munang maghabol ng popularity. Okay, wag mo munang habulin. Lalo na kung bago ka pa. Kasi yung iba ang tagal na Diba ako, 12 years na nga ako nagko-content 15,000 pa lang yung follower ko, diba? So, unahin mo muna, ito, branding over popularity. Okay? So magkaroon ka ng tinatawag natin na pagkakakilanlan o tatak. 'Di ba yung iba nga gumagawa ng anong tawag nito? Yung parang tawagan nila o choy, 'di ba? Mga choy, kumusta na kayo? Ganon, 'di ba? Yung mga iba gumagawa sila ng mga sarili-sarili nilang mga pakulo. Nagsisimula yan dun sa pangalan, di ba? Kasi hindi naman kagaya ko, JP Abisilia ang pangalan ko, pero gumawa ako ng sarili kong title, The Millennial Writer, di ba? Kasi yung iba ganun ginagawa. Gumagawa na sila ng sarili nilang title. Kasi yun yung branding. Yun yung branding mo. Okay? Bago mo habulin yung popularity, di ba? Habulin mo, magpakilala ka muna. Sino ka ba? Di ba? Purpose, tapos pangalawa, branding. Sino ka ba? Ano ba ang pagkakakilanlan mo? Ano ba ang tatak sa'yo? Ano ba ang maiiwan sa isipan ng mga tao pagkatapos nilang mabasa yung post mo, marinig yung post mo, mapanood yung post mo? Branding. Di ba? Gumawa ng pagkakakilanlan. Okay? Ito, tema mo, actually color, di ba? Ako nga meron tayong color, May logo tayo, di ba? Meron din tayong mga God First na sign, kagaya nito. Okay, may t-shirt ako, di ba? Branding. Okay, so bago mo isipin na maging popular, bagong-bago ka pa nga lang sa pag-vlog, gusto mo nang sumikat agad. Bago mo isipin yon, branding muna. Okay, branding muna isipin mo. So, una, purpose over income. Pangalawa, branding, okay, over popularity. Pangatlo, ito, napakalaga to. Kagaya ng sinabi ko kanina. Pangatlo, napakahalaga nito. Value over virality. 'Di ba? Yung halaga ng iyong content sa tao, dapat bigyan mo muna yun ng pansin. Huwag yung habol ka ng habol na viral yung post mo. 'Di ba? Bago ka pa nga lang, gustong-gusto mo na agad na yun, sumikat, ma-viral yung post. Actually, ang daming nagchat-chat sa akin, o kaya nagsesend pa talaga ng mga email. Nagtatanong sila, bro, paano ma-viral ang post? Bro, tulungan mo naman ako gumawa ng post na ma-viral. Bro, patrendingin mo naman itong produkto namin, itong service namin, itong company namin. Akala mo naman parang yung pag-viral ng post, parang magic. Okay? Kumbaga, ito, sige, gagawin kita ng post. Bukas na bukas mag-trending yan. Bukas na bukas magva-viral. Hindi ganun. Hindi ganun sa paggawa ng content. Hindi porke yan, 15,000 na yung followers natin. Kung tutusin na, kukunti pa lang yan, makakagawa na tayo agad ng post na boom, viral na, boom, trending agad. Hindi ganon.
Di ba? Hindi ganon. Dapat isipin mo muna yung value ng content. Di ba? Kaya nga napakahalaga una, alamin mo anong purpose. Kasi yun yung magiging guide mo. Yun yung magiging guide mo sa paggawa ng content. Yung purpose, yung layunin. Bakit ka nagko-content? Bakit ka gumagawa ng page? Bakit ka gumagawa ng mga video, ng graphics, ng text? 'Di ba? Bakit mo ito ginagawa? Kasi yun yung magiging guide mo. Tapos yung brand mo, 'di ba? Branding, mission and vision. Bakit meron ka dito sa Facebook? Okay? Bakit mo ginawang digital creator yung personal account mo? Okay? Imbis na gumawa ng page. Value muna over virality. Huwag habol ng habol sa pagsikat at pag-viral ng post. Yun kasi yung sinasabi kong problema. Kasi ang habol mo kasi maraming follower, habol mo kasi kita. Kung habol mo kasi follower, kita, talagang yung gagawin mo, viral yung hahabulin mo. Tapos ang mangyayari kinabukasan, magpo-post ka, iiyak-iyak ka kasi wala kang kita, wala kang natatanggap galing kay Facebook, walang nag-send ng mga stars sa'yo, di ba? Kasi ang habol mo nga, virality, followers, kita. Huwag ganon. Di ba? Una, purpose, di ba? Purpose over income. Tapos branding over popularity. Tapos pangatlo yun, napakalaga. Value over virality. Di ba? Okay lang naman siguro yun kung pangkaraniwang mga pamumuhay lang yung i-share mo. Pero actually nakaka-boring siya. Di ba? Yung iba nga, natatawa ako, yung iba nga, umiihi lang eh. Mayroon ako nakitang content creator, yung mga post niya, puro yung pag-ihi lang niya, kung saan-saan, 'di ba? Hindi sa CR, hindi sa CR, kung saan-saan, lalaki kasi, 'di ba? Yun yung mga post niya, yung mga reels, mga video niya, pag-ihi lang niya. 'Di ba? Umiihi siya doon sa kanto, umiihi siya doon sa puno, umiihi siya doon sa gate nila. Puro ganun yung post niya. Ano yung value na kukuha ng tao doon, 'di ba? Napapatawa mo sila o kung ano-ano pa. Pero para sa akin kasi dapat talaga may value. Sobrang dami ng content creator. Bigyan naman natin ng halaga, 'di ba? Kasi nawawalan ng kabuluhan yung iba. Nawawalan ng kabuluhan ang pagiging content creator ng iba. Ganito kasi yan eh. Content with value is equals to loyal audience. Kasi meron silang nakukuha. Makabuluhan kasi yung post, makabuluhan kasi yung kwento mo, makabuluhan kasi yung share mo, 'di ba? So value or content value is equal to loyal audience. Tapos loyal audience is equal to long-term success. 'Di ba? So hindi ka talaga magiging matagumpay na content creator kung wala kang loyal na audience, at hindi ka magkakaroon ng loyal na audience kung hindi valuable, kung hindi meaningful, kung walang kapupulutan doon sa mga pinagpo-post mo araw-araw. 'Di ba? Okay naman siguro yung nagwawalis ka na pinopost mo, pero anong makukuha ko doon? 'Di ba? Kumakain ka, 'di ba? Nagkakapi ka, kung ano-ano pang mga pinaggagawa mo sa mga post mo. Okay, pero anong makukuha? Anong mapupulot ng tao doon? Maliban sa hinahabol mo kasi followers, habol mo kasi virality, habol mo kasi yon, kita. Value muna, value over virality. Pang-apat, ito, community over followers. Anong pagkakaiba ng community sa follower? Kasi sabihin na lang natin, ang dami-dami niyang follower, di ba? Si JP Abisilla, sabi niya 12 years na raw siya pero 15,000 pa lang yung follower niya. Ako nung isang buwan lang pero 20,000 na, 50,000 na ako, 100,000 na ako. Di ba? Wow, ang dami. Okay. Pero kung wala kang community, followers lang meron ka, anong silbi nun? Kasi ganito ang community. Ang community kasi, parang mga fans, yung talagang supporter na nakikipag-engage sa'yo.
Yun yung community. Yung mga taong naniniwala sa'yo, di ba? Hindi lang nagfa-follow sila. Kasi ito yung nakita ko na problema nung iba. May mga account na nagpo-post lang follow for follow, yung ganon. Follow for follow, tapos count me in. Di ba? Count me in, count me in, count me in. Tapos, totoo nga, di ba? Totoo nga, dumami la, 50,000 na, 100,000 na, 200,000 na. Yung iba talagang umabot ng 500,000, yung iba talagang papunta na ng million yung kanilang follower. Pero yung mga post nila, puro follow for follow, count me in, count me in. Tapos yung mga comment din, count me in, follow for follow, follow for follow. Anong silbi ng content kapag puro ganon? Wala siyang, para sa akin, parang useless siya. Diba? Wala siyang silbi. 100,000 ngayong follower mo, pero yung mga post mo puro follow for follow. Count me in. Yakapan. Diba? Puro ganon, diba? Oh. Gusto mo ng yakap ka para yakapin ka pabalik. Diba? Follow for follow. So, dumami nga yung followers mo, pero wala kang totoong supporter. Wala kang totoong kumbaga loyal na audience. Wala kang community. Napakahalaga yun, community. Yung mga totoong tao na nag-i-engage sa'yo, nagko-comment, tapos kapag mayroong issue, talagang sinusuportahan ka. Diba? Community. Yun yung mga tao, kagaya ko, diba? Nung naging kaaway natin yung kulto dun sa Davao, ang community natin, hindi lang follower, yung community natin, yung mga conservative, at yung mga totoong follower ko since 2013, okay? O kahit yung mga baguhan pa, pero talagang naging sulit sa akin, ipinagtanggol tayo. Diba? Yun yung mga tinatawag natin na community. Yung mga tao na totoong naniniwala sa'yo, hindi lang nagfa-follow kasi naghahanap ka ng maraming follower o kaya nagfa-follow kasi alam nila na pag nag-follow sila sa'yo, yung mga follower mo magfa-follow din sa kanila kasi count me in, follow for follow. Ako, okay lang naman yung ganon, di ba? Pero ang problema, kung puro ganon lang yung laman ng content ng page mo o ng yung personal account na naging digital creator, wala siyang kabuluhan. Di ba? Wala siyang kabuluhan. Walang saysay. Okay? So, community over followers. Panlima, narinig nyo na to? Infotainment over entertainment. Narinig nyo na yung infotainment. Infotainment, yun yung tinatawag natin na informative yet engaging content. Diba? Kasi ngayon kasi, diba, ang daming mga bagong content creator, mga vlogger, puro patawa. Kasi napansin siguro nila na, ang dami nitong follower kasi puro joke, puro patawa. Kaya nga yan sabi ko, ang problema, kapag nag-viral yon, kukunin, nanakawin, pupost din sa kanilang account kasi viral, kasi nakakatawa. Okay? Entertainment. Ako, okay lang naman. Walang problema. Kasi ang daming mga content creator ngayon na mga kumbaga komedyante o kaya trying hard na maging komedyante. Okay? Kahit nakaka-cringy yung mga patawa, 'di ba? Kasi ang dami mga content creator kasi na mga patawa yung post na nakilala. Naging influencer, nagkaroon ng malaking project, nagkaroon ng malaking collaboration, 'di ba? Nagkaroon ng partnership, sponsorship. Kaya tingin nila gagayahin ko nga ito. Okay? Okay. Ito, dagdagan mo ng information, ng education, ng inspiration. Okay? Wag mong gayahin lahat. Okay? Wag mong gayahin lahat. Infotainment. Okay lang maging komedyante. Okay lang magpatawa. Kahit nga yung trying hard lang na pagpapatawa. Okay? Kasi yun yung gustong-gusto ng tao, di ba? Kasi
totoo nga naman yun, di ba? Kakagaling lang ng trabaho, kakagaling lang sa labas, o kaya ang daming problemang kinakaharap sa buhay, tapos pupunta sa Facebook, puro pa problema. So, nakakagaan ng loob kapag pagpunta nila sa Facebook, may kagaya mo na komedyante, mapapatawa sila. Okay? Pero, bigyan mo rin, dagdagan mo rin ng, yun, informative na post, educational, inspirational. Okay, hindi lang yung puro mga trending, 'di ba? Viral. Gumawa ka rin ng sarili mong content. Okay, na may dagdag na inspiration, may dagdag na education. Okay, infotainment. Okay, pinagsamang impormasyon at aliw. O, kaya tinawag siya na infotainment. So, hindi naman talaga kailangan palaging seryoso, kagaya ko marami ako mga post na seryoso, 'di ba? Kasi political tayo, religious, okay? Conservative, mayroon tayong ipinaglalaban, okay? Pero depende kasi sa iyo eh. Kaya nga napakahalaga alamin mo una, 'di ba? Purpose. At ano yung tatak na gusto mong iwan? Ano yung pagkakakilanlan na gusto mong ipakilala sarili mo sa iyong mga viewer or mga potential na viewer or audience? Okay? So, gumawa ng engaging na content na may magkahalong impormasyon at saka aliw. Pang-anim. Ito. Napakahalaga. Mahalaga lahat ito eh. Di ba? Pang-anim. Facts over fake news. Pakiusap lang, lalong-lalo na yung mga post patungkol sa politika. Bigyan nyo ng pansin ang katotohanan or yung facts bago ang virality or pagdami ng followers. Kasi ganun yung ginagawa ng iba eh. Di ba? Kasi ang dami ng AI na pwede na lang gamitin para ma-tweak ang music, ma-tweak ang video, ma-tweak ang photos, 'di ba? Ang dami. Kasi ang dami ng AI tools na pwedeng baguhin ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Pakiusap lang. Bigyan natin ng pansin ang facts, ang katotohanan. Mag-search. Actually, yung misleading, mga fake news, mga disinformation, pwede yan makaharap ng legal issues eh. Okay? Baka post ng ganyan, mamaya wala na yung page mo, mamaya makasuhan ka na, di ba? At nakakalungkot kapag kumalat kasi siya, ang daming napapaniwala, nasisira ang ating lipunan, nasisira ang pagkakakilanlan ng mga content creator. Actually, kapag sinabi na kasi na trolls, sabi na fake news, lahat na dadamay. Lahat na ng content creator, lahat na ng vlogger, lahat na ng mga gumagawa ng mga post sa Facebook na dadamay. Kaya nga wag natin sana na isipin ang puro kita lang, pagdami ng followers, pagdami ng reaction, ng engagement. Okay? Kaya gawa ng kung ano-ano mga fake news para lang dumami yung post. Nakakalungkot kasi may mga iba rin na matatagal na at ang lalaki ng platform at nakilala na sila. Di ba? Kinukonsinte at maging sila mismo gumagawa din ng fake news o kaya sinishare nila yung fake news na ginawa ng iba. Tapos paninindigan pa. Pag kinull out mo, paninindigan pa nila. Yeah. Maging responsable. Okay, maging responsable. Nakakalungkot naman kahit sabihin natin na kumita ka nga dun sa post na yon, pero dinaya mo naman ng mga tao, 'di ba? Nagpakalat ka naman ng maling impormasyon. Konsensya na 'yon. Konsensya mo na 'yon. 'Di ba? Nagpakalat ka ng fake news. Tapos napaniwala yung tao. O kumita ka nga, dumami nga yung follower mo, nag-viral ka nga kasi yun yung habol mo. Okay? Nandamay ka pa ng ibang tao. Sumira ka pa ng ibang tao. So magsaliksik bago mag-post.
Di ba? Magsaliksik bago mag-post. Yun nga nakakalungkot kay Facebook eh. Di ba? Yung mga nagpapakalat ng fake news, sila pa yung nagtatagal sa Facebook. Tayo na nagbibigay ng makabuluhang content. Tayo yung sinisensor ni Facebook. Ito. Pang-7. Originality over copy-paste. Yan. Ang dami ko ng post, kinopy-paste lang nung iba. Diba? O kaya yung mga sinasabi ko kanina pa, mga nag-viral na mga video, ida-download, ipopost sa sarili nilang account na kunwari sa kanila. Nakakalungkot. Diba? Actually, ang tagal na yan. Ang tagal ng gawain yan, lalo na mga troll. Merong i-share dun sa kanilang group chat. Ito, i-share nyo. Pare-parehas sila ng post. Pare-parehas sila ng post kasi copy-paste lang. Diba? Matuto kang gumawa ng original na post. Lalo na kapag baguhan ka. Kasi kapag natuto ka na puro kopya, puro nakaw, abay lahat ng post ng page mo, puro nakaw. Makaka-copyright ka niyan. Yeah. Mawawala bigla yung page mo, mawawala bigla yung account mo, iyak ka ng iyak, walang nagbibigay ng stars, iyak ka ng iyak, wala kang kita. Tapos ang nangyari, share ka pa ng share ng puro mga nakaw, mas lalong mawawala yung page mo. Diba? Mas lalong mahirapan kang lumago yung content mo. Okay? Original. Yun yung totoong content creator, gumagawa ng original, sariling gawa, sariling kaisipan, sariling komedya or entertainment. Okay? At kung gagawa ka man ng content galing sa iba, i-credit mo yung source. Okay? So yun yung 7 natin purpose over income. Mahalaga yan. Unahin mo yan. Alamin mo anong layunin, bakit ka nagko-content. Huwag lang puro income. Actually, kapag makabuluhan yung page mo, yung content mo, susunod yung income eh. Diba? So, dapat alamin mo muna purpose over income, branding over popularity. Huwag ka munang maghabol ng popularity, ma-viral ako. Value over virality. Pang-apat, community over followers. Maghanap ka ng mga totoong mga follower, yung nakikipag-engage, yung nag-share, yung nagko-comment, yung sinusuportahan ka. Wag lang habol ng followers. Community over followers. Infotainment over entertainment. Wag puro entertainment. Magbigay ka rin ng makabuluhang bagay. Okay lang yung entertainment, pero kung puro wala ng kabuluhang patawa, wala rin mapupulot yung tao. Pang-anim, facts over fake news. Lalo na ngayon pagdating sa election. Makonsensya ka kapag nag-viral yung post mo, kumita ka, pero ang dami mong niloko. Hindi mo alam, pati mga magulang mo, kamag-anak mo, kasama sa naloko. Okay? Kumita ka nga, nakakain ka nga, galing sa post mo, nanloko ka naman ng ibang tao. Okay, pang-7, originality over copy-paste. Maging original. Okay? Lalo na kung baguhan ka, dapat matuto ka. Mahirap, diba? Mahirap siya, lalo na kapag bago ka. Lalo na kung number 1, hindi mo alam anong purpose mo. Diba? Hindi mo alam kung anong layunin. Kaya hindi mo alam kung yung tinatawag na nila na niche. Ano ba, patungkol ba sa mga gadget ang mga post mo, tungkol ba sa politika, kung tungkol pa sa negosyo, kung tungkol sa negosyo, anong negosyo, tungkol ba sa networking, tungkol ba sa finances, tungkol ba sa car, di ba? May mga iba tungkol sa kotse, di ba? Ano ba yung purpose mo? Di ba? Kaya hindi mo alam kung anong mga pinagpupost mo kasi hindi mo alam anong layunin ng page. Dagdag points. Ito, palawakin mo ang iyong platform. Huwag lang dito sa Facebook. Diba mayroon pang YouTube, may Instagram, may X.
or Twitter. Di ba? O kaya nga sabi ko, di ba? Ako palagi ako pag nagla-live, nagsasabayan, di ba? Live ako sa Facebook, sa YouTube, at saka sa X. Ngayon lang na nag-live tayo ulit dito sa Facebook. Pero kagaya ng sabi ko, kasi pagdating ng June 28, i-delete na yung Facebook yung over 30 days na mga live. Kaya ang gagawin ko dito sa live na to, i-download natin after this, tapos i-premiere ko na lang bukas sa YouTube. Okay? Ganun. Pwedeng ganun, 'di ba? Para lumawak yung platform mo. Ipakilala mo rin sarili mo. Kaya nga mahalaga, 'di ba? May branding pangalawa, 'di ba? Dapat may branding. Para yung branding mo makilala din nila sa sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter or X, or maging sa TikTok. Ako, yung branding ko kilalang kilala na nang nakakakilala din sa atin, nang nagpa-follow sa atin, 'di ba? Sa Facebook kasi pare-parehas lang yung handle ko, 'di ba? At JP Abisilia PH, pare-parehas lang din yung kulay, yung logo, yung picture. Okay, palawakin mo yung platform mo. Huwag ka lang umasa sa Facebook. Okay, gamitin mo rin yung YouTube mo at ibang platform. At ito, mahalaga to, lalong-lalo na sa mga matatagal na nagko-content. Maging halimbawa. Ako, nabibisit ako, lalo na yung mga influencer, di ba? Mga libo-libo, milyon yung follower. Tapos talagang kinakagat ang fake news. Tapos protektahan pa, didepensahan pa yung fake news. Lalo na pagdating sa politika. Lalo na yung mga content creator, influencer, na ngayon lang nang hihimasok, nakikialam sa politika. Kahit wala namang kaalam-alam, manghihimasok sa politika. Tapos puro fake news, puro walang kabuluhan ng mga pinagsasabi. Maging halimbawa. Di ba? Kaya ako, sige, sabihin na lang natin ko, konti pa, 15,000 pa lang. Pero as much as possible, gusto natin na maging makabuluhan. Maging halimbawa tayo. Kahit sabihin natin, influencer ka na, 1,000,000 or 500,000 na yung follower mo. Pero, hindi ka naman magandang halimbawa. Nakakalungkot kasi mga tao nagfa-follow din kasi. Yun yung problema. Di ba nasabi ko nga sa inyo dati, ang mga fina-follow natin, they reflect who we are. Nabanggit ko na yan dati. Ang mga fina-follow natin, they reflect who we are. Kaya nga nag-follow ka, di ba? Kaya ka nag-follow kasi parehas kayo ng interest. Kaya ka nag-follow kasi parehas kayo ng philosophy in life. Kaya ka nag-follow kasi parehas kayo ng kwento ng buhay. Kaya ka nag-follow kasi parehas kayo ng trabaho. Kaya nag-follow kasi parehas kayo ng lugar. Kaya ka nag-follow kasi Cebuano. Kaya ka nag-follow kasi Ilocano din. Kaya ka nag-follow kasi nagluluto din. Diba? Cook. Kaya ka nag-follow kasi parehas kayo ng humor, sense of humor. Parehas kayo ng entertainment. So, ang followers natin kuminsan, okay, they reflect our personality, they reflect our interests, they reflect our philosophies in life, they reflect our beliefs, they reflect our political ideologies, di ba? So sometimes ako talaga napapaisip ako sa mga tao na nagfa-follow sa mga influencer na hindi naman makabuluhan ng post. Ang mga taong to siguro wala ring mga kwenta mga buhay nito. Hindi ko naman nilalahat ha. Itong mga taong to napapaniwala sa mga fake news na ganito. Nakakalungkot, ang daming ganun. And I will say this again, and I will not apologize. Ang mga fina-follow mo, they reflect who you are. As a mga influencer, mga vlogger, mga content creator, your followers reflect who you are. Hindi naman siguro lahat, 'di ba? Hindi naman siguro lahat. But mostly. Okay, maging halimbawa, maging magandang halimbawa lalo na yung mga baguhan.
'di ba? Maging halimbawa tayo, ako millennial, 'di ba? Maging halimbawa sa mga Gen Z. Okay, magandang halimbawa. Yan meron tayong God first sign. Ganon, 'di ba? Okay, sige. Wala akong nababasa mga comment. Punta nga tayo dito sa dito. Kasi mobile tayo. May mga nagko-comment para. Hindi ko nababasa eh. Sandali lang po basahin natin. Dito si Hinirosa Jongko. Itong si Ma'am Hinirosa, matagal na to. Maayong gabi, Sir JP, sabi niya. Good evening, Sir JP. God first from Mami Corazon. Hello, Mami Corazon. God first. Si Ace, sabi niya, yun sa akin kasi ay sinadya ko lang kasi limited lang friends ko kung personal account, kaya ayun, nag-switch ako as digital creator para maging unlimited ang followers, pero linawin natin, hindi naman ako creator o vlogger. Okay, from Ace. Tapos si Sendito, si CJ, God bless Sir JP, sabi niya. Ba't di ko mabasa yung ibang comment? Di natin mabasa yung ibang comment. Ayan. Hindi natin mabasa yung ibang comment. Magtanong lang po kayo, sasagutin natin kung masasagot natin. Pero hindi ko mabasa yung ibang comment. Gamitin nga natin itong isa. Ayan. Mababasa ba dito? Magtanong lang po kayo, sasagutin. Titignan ko kung pwede nating mabasa yung ayun. Dito pala. Yan si Jeff Ponsalan. Blessed evening po, Sir JP. Ayan, si CJ. Hello, Sir. Si Ace, good evening po, Sir JP. Hi, Sir. Good evening po from MD Gems. MB Gems Vlog. Hello, magandang gabi po. So, yan. Nagbibigay po tayo ng payo sa mga bagong vlogger, mga bagong content creator. Okay, ulitin natin, kung gusto niyo na maging successful, yung totoong successful okay, hindi lang yung puro kita, maraming follower, mag-viral yung post. Kasi yung iba, di ba, kumbaga, short-lived, short lang, kukunting panahon lang yung, kasi ganyan yung virality short-lived lang siya, di ba? Halimbawa, ngayon, nag-viral yung post, umabot ng 30,000, 50,000 na comments or views or engagement. Susunod na post niya, medyo bababa konti ng 300, mga 300 na lang. Susunod na post, 20 na lang. Diba? Pa-konti-konti. Kasi, ang habol kasi niya, virality. Di ba? Habulin kasi natin value. Hindi lang yung views, hindi lang yung followers, at higit sa lahat, hindi lang yung kita. Okay? Wag lang yung puro kita. Napansin ko siguro yung iba, kaya ganun yung post, nagwawalis, nagkakape, umiihi, di ba? Mga post nga, yung mga iba, walang mga kabuluhan. Siguro kasi itong taon to, siguro tambay to, walang trabaho, kaya ganito yung post niya. Kaya siguro ang habol palagi niya kita. Okay lang naman siguro kung tambay tayo, tapos gawin natin nakitaan ang ganito, pero dapat naman gawin nating makabuluhan, di ba?
nag-content creator ka na nga lang din, nag-digital creator ka na lang din, ayusin na natin. 'Di ba? Gawin na nating makabuluhan, gawin nating valuable, gawin nating meaningful. At ito, maging responsable. Maging responsable. 'Di ba? Hindi lang ikaw ang nandito sa Facebook. Maraming nanonood, maraming nakakakita, maraming nagsi-share, maraming nag-i-engage, and sometimes even hindi mo follower, hindi mo friends, biglang nag-a-appear sa newsfeed ng iba ang post mo. 'Di ba may mga ganon? Dahil sa algorithm ni Facebook. O kasi siguro parehas kayo ng interest ng tao na yon, kahit di mo kilala, hindi mo follower, hindi mo friends sa Facebook, pero lumabas dun sa kanyang newsfeed yung post mo. Kasi siguro parehas kayo ng interest. O nakikita yung tao na yun yung post mo. Kaya ayusin na lang natin, 'di ba? Maging responsable tayo. Saka ito, ingatan naman po natin yung mga post natin. Dapat wag tayong puro fake news, wag puro kopya, puro nakaw. Maging original, mag-search. 'Di ba? Nagtuturo ako ng critical thinking. Critical thinking kasi ngayon grabe lalo na yung mga boomer. May mga edad na, halos lahat ng nakikita nila, nababase nila sa Facebook, para sa kanila totoo, para sa kanila balita. Di ba? Kaya maririnig mo, nabalitaan mo ba? Anong nangyari? Yung anak daw ni ganito, o si ganito daw, ganito, ganyan daw yung nangyari sa... Ganun ba? Ba hindi ko alam. Napasa ko sa Facebook, nabalitaan ko doon. Hindi mo ba yung nakita? Di ba? Para sa kanila yung nakikita nila sa Facebook, lahat totoo, lahat balita. Hindi na sila nanonood kay ABS-CBN, kay GMA, kay News 5, di ba? Kasi para sa kanila, yung nakita nila, nabasa nila, chismis man o hindi sa Facebook, totoo. Balita ang tawag nila doon. Nabalitaan mo ba kay Facebook? Ang tingin nila kay Facebook, balita. Di ba? News platform. Kaya naman, ingat-ingatan natin, maging responsable tayo. Kasi para kay nanay, tatay, lolo, lola, para sa kanila nakikita nila dito, balita, totoo. Hindi nila alam kung ano yung AI na yan. 'Di ba? Hindi nila alam na yung mga pinupost mo na tweak, 'di ba? Na modify. Hindi nila alam yung mga ganun. Kagaya kanina, 'di ba? Si Santino, anong pangalan ni Santino sa totoong buhay, nakalimutan ko tuloy. 'Di ba? May mga kumakalat na post ni Santino, 'di ba? Na lumaki na yung kanyang katawan. Lumaki yung katawan ni Santino, di ba? Lumaki na yung kanyang katawan. Hindi nila alam na AI lang yun, pero ang daming yun, sabi ko nga, di ba? Kukopyahin, ida-download, ipopost sa sarili na lang account, di ba? Ang dami kong nakikitang dumadaan sa newsfeed kung ganun. Yung si Santino lang lumaki yung katawan. Hindi nila alam na AI yon. AI. Diba? So, maging responsable tayo. Diba? Yun nga, diba? Sabi ko dati, may mga iba na hindi naman nakilala na vlogger, nagsusulat, o writer. Pero ngayon, ang dami ng mga post na mga mahabang content. Diba? Kasi bakit? Kasi meron ng Gemini, meron ng ChatGPT. Diba? Kaya minsan hindi na authentic. Hindi na authentic kasi walang kabuhay-buhay ang sulat ng robot. Robotic. 'Di ba? Robotic siya, walang feelings, walang emotion. Okay? Kaya nga magkaroon ng original, magkaroon ng sariling content. Okay? So, yun po yung ating, ilang oras na ba tayo nagdadadaldal dito? Yun po yung ating napag-usapan. Mag-isang oras na pala tayo. Okay? Mag-isang oras na tayo. Nakikita ko po yung mga nanonood sa ating live. Salamat po sa inyo, sa mga nanonood. Okay? Lalong-lalo na yung nagstay dito kanina pa. Nakikita ko diyan, nandito sila. Kasi dyan sa laptop or desktop, hindi mo makikita.
Pero dito sa cellphone makikita mo sino yung mga manonood. Salamat po sa inyo ha. Hindi ko nga lang alam yung pangalan ng iba kasi picture lang profile photo lang makikita. Sa mga nag-comment, yan, sa mga nag-react. Dito si Jefta, si CJ, si Mami Corazon, si Ace, si MD, si Will. Hi, Will. Si Will Good Vibes. Si Will Binoya. Yan, God first. Ayan, so yan po yung ating pong napag-usapan ngayon. Nawa po makatulong na yun sa inyo, lalo na sa mga baguhan. Okay, again, meron po tayong website, bisita po kayo doon. At meron din po tayo sa Instagram, sa YouTube, sa X. Okay, pasok po kayo doon, follow po kayo kung gusto nyo po kung matuto. Actually, marami tayo ngayong mga post politically kasi election ngayon at may mga sinusuportahan po tayo. May mga sinusuportahan tayo kagaya ni Isko Moreno, babalik na Yorme sa Maynila, kasama syempre si Miss Chi Atienza, at ang buong grupo ng Yorme's Choice. Actually, naka-isko tayo Yan. As sa party list, ang HEAL PH or Health Alliance PH na party list. Yan, sinusuportahan natin. Kasi binawi na o matras si Doc Willie Ong. Nakakulungkot man pero kailangan niya ring magpahinga. Kailangan niya magpalakas. Kailangan niya makarecover galing sa chemotherapy. Grabe kasi yung effect nun. At saka yung mga treatment pa niya. Mga gamot na kanya iniinom. So, kailangan niya magpahinga. So, ipanalangin natin patuloy si Doc Willie Ong para sa kanya pong magandang recovery sa kanya pong cancer. Dahil doon pag-atras niya, in-endorse niya ang HEAL PH. At saka dahil doon, in-endorse din po natin ang HEAL PH. Wala pa tayong senador, mag-endorse pa tayo, naghahanap pa rin tayo ng senator. Marami pa tayo na napag-usapan sa ating pong page. Tingnan nyo lang po. Browse nyo lang at bisitahin nyo rin po ang ating pong website. Marami pa tayong sulat doon. Sa YouTube, follow nyo lang po ang JP Abisilia PH pa rin tayo sa YouTube at saka sa X at saka sa Instagram. Yan ba, maraming salamat. I hope nakatulong po sa inyo yon. Ulitin natin para sa mga bagong pasok. Dapat bigyan nyo ng pansin, purpose over income. Isipin nyo muna anong layunin, anong dahilan, bakit ka nagko-content. Bago yung income. Pangalawa, branding over popularity. Yung pagkakakilanlan mo muna, ipakilala mo muna sino ka. Sino si JP Abisilia, the millennial writer, your voice online. Bago popularity. And then second, value over virality. Makabuluhan, makahulugan na content. Hindi lang yung puro viral ang habol. Community over followers. Yung mga totoo, mga sulit. Ito, yung mga nagko-comment, mga nanonood sa atin, mga nagre-react yan. Mga sulit natin yan. They belong to the millennial writers community. Hindi lang sila basta-basta follower. Diba? Panlima, infotainment over entertainment. Okay lang yung comedy, okay lang yung mga patawa, mga pang-araw-araw na pamumuhay. Dagdagan mo rin ng informative, educational, inspirational na post. Pang-anim, facts over fake news. Please, lalong-lalo na yung mga vlogger, influencer, content creator na political. Facts over fake news. Wag puro viral, puro income ang habol. Ginagawa nyo yung fake news na yan, di ba? Binabago nyo through AI para lang dumami yung views, para lang kumita. Katotohanan muna bago kita. Katotohanan muna bago viral. Pang-pito, originality over copy-paste. Wag puro nakaw, wag puro kopya, wag puro download tapos post mo sa sarili mong account.
Gumawa ka ng sarili mo, matuto ka. Kaya dapat muna alamin mo anong layunin, bakit ka nagpo-post, bakit ka nagvi-video, bakit ka nagre-reels, bakit ka nagdi-digital creator, bakit ka nagko-content creator. Okay, alamin mo muna. At ulitin natin ha, gawin mong halimbawa ang iyong content o maging ang sarili mo, ang brand mo, na halimbawa sa iba. Okay, magandang halimbawa sa iba. Okay, hindi lang yung puro walang kabulang mga post. Diba? Puro fake news, disinformation, misinformation. Okay? Kasi yun din kasi yung pinupost ng iba. Kasi ito yung viral ngayon, ito yung trending ngayon. Diba? Huwag puro ganun. Okay, so marami pong salamat ulit. Magandang gabi po sa lahat. 1 oras na tayo nag-live. God first po. JP Abisilia. Yan yung ating pong logo. God first. Hanggang sa ulitin po. Magandang gabi sa lahat. Ingat po kayo.